Magandang umaga po at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Martes, October 7, 2025. So sa ating latest satellite images, makikita po natin, meron pa rin tayong minomonitor na bagyo na si Bagyong Halong. May international name po na Halong. Galing ito sa Vietnam. Galing po ito sa Halong Bay, no? Isang lugar sa Vietnam. Kung saan po si Typhoon Halong ay uling namataan mahigit 1,800 kilometers east northeast extreme northern Luzon. So ito po ay isang typhoon category na. At sa ngayon nga, lalong lumilit yung posibilidad na ito'y pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Hindi natin ito inaasahang makakaapekto sa ating bansa. Samantala, sa may katimugang bahagi ng Bagyong Halong, makikita po natin may isa pang low pressure area na huling namataan mahigit 2,000 kilometro naman silangan dito ng Eastern Visayas. Sa ngayon nga, ito nga low pressure area nito maaring maging bagyos ngayong araw. Subalit, base sa pinakahuling datos natin, posible po ang maging direksyon nito ay pahilaga, hilagang kanluran at maliit yung posibilidad na ito ay pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Mas malaki po ang posibilidad na ito ay kikilos pahilaga, susundan po nito yung naging direksyon ng Bagyong Halong at maaari pong pag lumapit ito sa Bagyong Halong ay mag-dissipate po ito or malusaw. So sa ngayon po, natin inaasa makakaapekto yung low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, sa loob ng PAR, dalawang weather systems naman na nakakaapekto sa ating bansa. Ang una po yung Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ito ang magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan, Mindanao at gayon din dito sa may area ng Palawan at ilang bahagi ng Bicol Region. Samantala, umiiral na po ngayon itong northeasterly wind flow. Ito yung hangin nagmumula sa hilagang silangan. At dahil nga makikita po natin kapag may northeasterly wind flow, ay pahudyat na po yan, napapunta na tayo sa tinatawag na transition period. Kapag sinabi nating transition period, ito yung panahon na kung saan nagbabago na po yung direksyon ng hangin mula doon sa southwest o yung galing sa timog kanluran, nadala ng southwest monsoon, papunta naman tayo dito sa papunta sa hilagang silangan na direksyon. Ibig sabihin, papunta na tayo sa panahon ng amihan. Climatologically speaking, nangyayari po ito sa buwan ng Oktubre, which is this month po yun. No? So ngayong Oktubre, papunta na tayo sa transition period kung saan patapos na yung habagat at papunta na tayo sa panahon naman ng amihan or northeast monsoon. So abangan nyo po yung magiging update ng Pag-asa tungkol dito sa transition period, mga pagbabago po ng ating panahon. Samantala, malaking bahagi naman ng Luzon ang makararanas ng mga isolated o pulo-pulong mga pag-ulan, posibleng mga mahihinang pag-ulan sa may silangang bahagi ng northern and central Luzon. Malaking bahagi naman ng western and southern Luzon ay makararanas ng mga isolated thunderstorms. Yung area ng Bicol Region at Quezon Province makararanas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, particular na nga dito sa may area ng mainland Bicol Region. Maliban dito, wala na tayong monitor pa ibang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So dito sa Luzon, inaasahan natin na mas malaking posibilidad ng mga pag-ulan sa bahagi ng Bicol Region, kasama din yung lalawigan ng Quezon. Samantala, ang nalabing bahagi naman ng Luzon makararanas sa mga isolated o pulo-pulong mga mahihinang pag-ulan, lalo na dito sa may silangang bahagi ng northern and central Luzon, habang mga localized thunderstorms ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng Luzon. Nagwat ang temperatura sa Lawag, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, 24 to 33 degrees Celsius. Dito sa Baguio, nasa 16 to 24 degrees Celsius. Metro Manila naman, 23 to 32 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 22 to 28 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 24 to 30 degrees Celsius. Dito naman sa Palawan, Visayas at Mindanao, magiging maulap yung kalangitan na may malaking posibilidad ng mga pag-ulan ang mararanasan dito sa bahagi ng Palawan. Sa Calayan Islands, ang agwat ng temperatura 26 to 30 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 24 to 30 degrees Celsius. Maulap na kalangitan din na may mga pag-ulan ang mararanasan sa malaking bahagi ng Kabisayaan. Ito ay dulot ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Yung agwat ng temperatura sa Iloilo nasa 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 26 to 31 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, nasa 25 to 30 degrees Celsius. Asahan din po natin ang malaking bahagi ng Mindanao, lalong-lalo na yung kanlurang bahagi ng Mindanao ay makararanas din ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog dulot ng ITCZ. Agwat ang temperatura sa Zamboanga
nasa 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, 24 to 30 degrees Celsius, habang sa Davao, 24 to 31 degrees Celsius. At sa lagay naman ng ating karagatan, sa ngayon po, wala tayong nakataas na gale warning, banayad hanggang sa katamtaman ang magiging lagay po ng ating mga baybay dagat. Maaaring po malaot yung mga sasakyang pandagat at mga malilitang mga bangka sa bahagi ng sa mga baybay dagat po ng ating bansa. Gayunman, kapag may mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas yan ng alon, kaya po iba yung pag-iingat, lalong-lalo na yung mga maliliit na mga sasakyang pandagat. Narito naman ating inaasahang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw hanggang weekend po. Makikita natin bukas hanggang Huwebes, magpapatuloy yung epekto ng ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Posibleng medyo maulap pa rin yung kalangitan sa bahagi ng Palawan, Visayas at malaking bahagi ng Mindanao, lalong-lalo na nga dito sa may western section ng Mindanao, western and southern portion ng Mindanao. Pagdating po ng Biyernes hanggang Sabado, inaasa natin na mababawasan ng epekto ng ITCZ. Ito na lamang ay dito sa may bahagi ng Palawan. Ang malaking bahagi ng ating bansa makararanas ng generally fair weather. Kapag sinabi po natin na generally fair weather, ibig sabihin sa buong araw ay maliit yung posibilidad ng mga pag-ulan. Kung magkakaroon man ng mga localized thunderstorms, hapon yun hanggang sa gabi, kadalasan pinakamatagal na po mga 1 hanggang 2 oras. Mga light to moderate rains lamang po iyon. So pagdating po ng ating weekend, asahan natin malaking bahagi ng ating bansa, generally fair weather na may mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Base din po dito sa data natin sa ngayon, medyo maliit pa yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. I-update po natin once na may makita po tayo na pagbabago sa mga datos natin. Samantala, ang araw ay sisikat, ganap na 5:46 na umaga at lulubog, ganap na 5:41 ng gabi.